sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nakialamera pala kayo Yung anak niyo nga hindi ako pinipigilan, kayo pa? Naku, umalis na nga kayo at huwag niyong pakialaman ang buhay namin! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang kapabayaan ay di dapat masumpungan sa isang magulang, lalo na sa ginang ng tahanan. Pagkat ito'y magbubunga ng pagkawasak ng kanyang sambahayan. Mga kaibigan, narito at ating pakinggan ang naging karanasan ni Diding sa ating dunang sa kanyang panahon. Sa letrang O, kalbo! Ay! Bingo! Bingo na naman ako! Ba yan? Panalo ka na naman? Ang laki na natalo ko sa'yo, Diding! Ikaw talaga Talo ka! Okay, ganun talaga ang buhay, mga kasama. Araw nyo noon. Ngayon naman ay araw ko, ha? Oh, siya. Oh, alis na ako. Eh bakit aalis ka na? Ano naman, Titing? Ang nalurin mo naman kami kahit sa pesit lang! Ay, ano ba kayo, Nora? Berto? Iniwan ko na sa kapitbahay yung anak ko. Yung anak namin ni Lucas. Tsaka kanina pa ako dito Kanina pa rin kayo talo. Eh bakit ba? Pagagalita ka ba ni Lucas? Pag nalaman nagbingo ka? Ako? Magagalitan niya? Ha? Takot lang nun sa akin. Yabang nitong kaibigan ko. Porke maganda. Ano? Talaga? Kaya nga patay na patay sa akin si Lucas. At kahit alam niyang ginagawa ko, tumatahimik lang yun. Takot lang siya mawala ka, ha? Oo, talaga. Hindi naman kami kasal At magagawa ko siyang iwan kapag nagkamali siya. Ayan. Naisalang ko na yung sinaing. Puti na lang wala pa si Lucas. Na-text nga. Para ulam na lang yung bibili niya. Uy! Ikaw na pala. Ano dala mo? Kanin na tulang. Binili ko sa karinderya ni Allen si Ma. Bumili ka ng kanin? Ay, pambihira. Dapat pala hindi na ako nagmadaling magsaing. Nang dumating ako dito, wala ka pa Ha? Kaya bumili na lang ako. Ay, dumating ka na pala kanina. Okay. Bukas ganyan na lang ang gagawin mo, ha? Ha? Bumili ka na lang ng makakain natin bago ka umuwi dito. Para hindi na ako mahirapan magsaing. Ginawa mo na ba sa kapitbahay si JR? Oo, nandun na sa kuna at naglalaro. Ay, pupunasan ko nga pala yun. Ikaw na mag-ayos ng mga binili mo, ha? At tingnan mo na rin yung nakasala ko si Naing para mapunasan ko naman si Junior. Ay, kayo pala, Nay. Napasal kayo. Dinalaw ko kayo ng apo ko. Dinalang ko tuloy kayo ng nilagang baka. Nalaman ko kasi sa pinsan mo na 2 araw ka na raw na hindi nakakapasok sa trabaho. May sakit ka raw. Oo nga ho Naulanan ho kasi ako, pero mas maayos na ang pakiramdam ko ngayon. Salamat po sa ulam. Makakahigop ako ng masarap na sabaw. Kung bakit naman kasi hindi ka man lang maipagluto ng asawa mo? Kahit man lang instant noodles, pagluto ka para may mahigop kang sabaw. Oh, Marami kasi siyang ginagawa, Nay. maraming ginagawa. Eh, ikaw nga to naglilinis at naglalaba sa inyo. Ang sabihin mo wala siyang ginagawa kundi magbingo, magtong eats. Naglilibang lang, Inay. Pwede ba? Huwag mo nang pagtakpan ng babaeng yon. Tulad ngayon, may sakit ka. O, nasaan siya? Ano? Andun sa Naroon! Nakita ko sa bingguhan ni Poleng. Nay naman. Ayoko sana sabihin to sa'yo. Dahil ayoko masaktan ka.
Pero anak, hindi nakabuti sa'yo ang pakikipaglibin mo sa kanya. Tingnan mo ang katawan mo, ang payat mo na. Dahil nga pinababayaan niya kayo ng aking apo. Sabihan mo naman siya magbago. Sinasabihan ko. Pero nagagalit siya eh. Jesus, At yun ang ayaw ko. Natatakot akong iwan niya ako. Ay, Diding! Kala ko hindi ka na makakarating eh. Patuloyin mo muna ako. Ang init sa labas Ay, oo nga pala. O, pasensya na. Halika na, pasok ka na. Bakit mo naman sinabi na akala mo hindi ako makakarating? Kasi sabi mo, may sakit si Lucas. Oo nga, meron naman siyang gamot. Kaya niya na yun. Sa bagay. Yung anak nyo. O, di nasa kanya. Sa bahay lang naman siya ngayon eh. O, di siya mag-alaga. Bilib talaga ako sa'yo. Kayang-kaya mong pasunurin si Lucas. Mhm. Tara na. Para mabot tayo sa jackpot. Uy, sigurado ka bang malaki yung tatamaan sa bingo doon sa kabilang baryo? Oo. Fiesta dun eh. Ah, Pero syempre dapat malaki rin yung puhunan mo. ay, walang problema doon. Hindi ko muna binayaran yung bahay namin para may magamit akong pansugal. Ano? Oh, Iiwan mo dito ang pamangkin ko? oo, kuya. Sandali lang ako. Magbibingo ka na naman. Naman eh, naglilibang ako eh. Kuya talaga, oo. Diding, kailan ka pa ba magbabago? Dalaga ka pa, ganyan ka na eh. Yan ang natutuhan mo sa pakipagbarkada sa mga babaeng sugarol dito sa baryo natin. Naman, oh. Wala, Sige na, naman. kuya. Alagaan niyo na si Junior kasi wala yung kapitbahay ko na tumitingin sa kanya eh. Sandali lang ako. Pasalamat ka, mabait si Lucas. Kung ako yon, pinamusarga ko na yung uso mo at pinipit ko na rin yung kamay mo. Kuya. Tignan ko lang kung magsugal ka pa. At saka maraming ginagawa asawa ko. Walang mag-aalaga sa anak mo. Laura, hindi ako makakasama. Naku, sayang naman. Ang laki ng tayaan ngayon. Baka manalo ka. Wala akong pera. Una pa sa mga utang namin yung sinahod ni Lucas. Di gawan mo na lang ng paraan para makasama kita. Magbenta ka. O kaya magsanla ka. Benta? Oo. Ay, sige. Itong TV namin, bibenta ko. Para meron akong puhunan. Total, hindi naman nagagamit ito eh. Dahil lagi akong wala rito. O tayo na. Huwag na tayo mag-aksaya ng oras. Ay, Nanay Maring, kayo pala. Wala pa ho si Lucas eh. Ako naman ho'y paalis. pwede ba tayo mag-usap sandali? Bakit ho? Ano ba yun? Balita kasi na lagi mong iniiwan sa mga kapitbahay ng apo tuwing magsusugal ka. Sana sa akin mo na lamang iwan si JR para mas maalagaan na maayos ang bata. Alam niyo, Nay, maganda sana yung sinabi niyo. Kaso ang layo niyo dito. 2 sakay pa. Mapapagod pa ako. Pero ang pagsusugal, hindi nakakapagod. Bakit kasi hindi mo na lamang iwan yung bisyo mo? May pamilya ka na. Sila na lang ang asikasuhin mo. Pakailamera pala kayo eh. Yung anak niyo nga, hindi ako pinipigilan. Kayo pa? Nako, umalis na kayo. At huwag niyong pakialaman ang buhay namin! Yes! Wisit! Kanina pa ako natatalo. Talagang ganun. Araw ko ngayon, Diding. Wala na akong puhunan. Naubos ko na yung binigay ni Lucas sa akin pang gastos. Magkaroon ka pa. Pautangin kita. Malay mo, makabawi ka. Sige. Talagang gusto ko makabawi. Saan mo nga pala iniwan yung anak mo?
Eh, sabi mo wala yung kapitbahay nyo na inuupahan mo. Eh, di kinandado ko yung bahay. Ha? Eh, tulog naman yung bata. Sandali, akin na yung pauutang mo para makataya na ulit tayo sa loob. Oo, siya. Sige, sige. Diding! Ah! Diding! Naku, huwag ka na maglaro! Asar ka naman, Dong. Bigla ka na lang dumating tapos pigilan mo pa akong maglaro. Oo nga, Dong. Ang laki ng talo nitong kaibigan ko. Kaya nga eh. Aling Nora, nasusunog ang bahay kasi nila! Ah! Ha? Ay, Diyos ko, anak ko. Hindi na ako natutulog na sa loob ng bahay. Paring Lucas, tama na yan. Lasing ka na eh. Hayaan mo lang ako, paring Eman. Gusto ko lang makalimot. Kahit pansamantala, malimot ko na namatay ang anak ko dahil sa kapabayaan ng kanyang ina. Huwag ka sana magagalit, pare, no? Matigas kasi yung ulo ni Diding. Lagi naman siyang sinasabihan ng Kuya Mario niya eh. Pero ayaw niya makinig. Pati si Aling Maring na nanay mo, sinagot niya ng pabalang. Inabuso niya ang pagmamahal at pasensya ko sa kanya. Eh, gano'n na nga yun. Wala siyang kwenta. Buti na lang, hindi pa kami kasal. Ha? Anong ibig mong sabihin, paring Lucas? Lucas, bakit nakalabas dito sa sala yung mga maleta mo? Alis na ako, Diding. Ha? Maghihiwalay na tayo. Hindi, wag naman. Matay na nga ang anak natin, iiwan mo pa ako. Kasalanan mo kaya siya namatay. Lucas, At yun ang hindi ko matanggap. huwag ka naman. Huwag mo akong iwan. Kailangan kita. Para ano? Para bumuhay sa'yo? Gumastos sa mga bisyo mo? Hindi na, oy. Tapos na ang kahibangan ko sa'yo. Lucas. Mabuhay ka mag-isa. At magtrabaho ka para sa sarili mo. Lucas!